Naghahanap ka ba ng malambot at masarap na murang tinapay? Ngayon ay gagawa tayo ng Pinoy style Spanish bread. Sweet, buttery at siguradong kakagatin mo hanggang sa huli. Tara, simulan na natin to. Una po sa lahat ay paghaluin natin ang 1 cup na evaporated milk at isusunod naman natin ang 1/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt at mag-crack naman po tayo ng 1 large na itlog. Ihahalo po natin ito dito ang ating itlog. Hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang ating inilagay na mga sangkap po dito bago po natin idagdag ang ating 2 teaspoon na instant dry yeast. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo. Halo lang po ng halo, halo lang po ng halo. At ngayon naman ay dadagdag na natin ang ating 3 cups na all-purpose flour. Hahaluin lang po natin ito hanggang sa makabuo po tayo ng isang dough. At habang pinapanood nyo po ang aking paghahalo dito, ay huwag nating kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. O ayan, malapit na tayo makabuo ng isang dough. Ngayon naman po ay magdadagdag na tayo dito ng margarine. 2 tablespoon na margarine ang aking ginamit po dito. Pero kung makaluwag-luwag po tayo, pwede naman po butter para mas buttery po ang ating Spanish bread. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa mai-combine natin sa ating dough ang ating idinagdag na margarine dito. At para mas mabilis ang ating paghahalo dito, gamitin po natin ang ating malinis na kamay at ito ay gagamitin natin sa paghahalo at maya-maya lilipat natin ang ating dough sa ating working table at doon po natin imamasa ang ating dough. Maglalagay lang po tayo ng konting arena sa aking working table para hindi po dumikit ang ating dough dito. At ngayon naman po ay uumpisa natin ang ating pagmamasa po dito. Ininid po natin ito ng ininid ng maganda hanggang sa maging smooth na ang ating dough dito. Kung mano-mano po ang ating pagmamasa dito ay aabutin po tayo ng mga 10 to 15 minutes bago po natin ma-achieve ang isang smooth na dough. Pero kung meron po tayong electric mixer ay mas madali po, mga 5 minutes na pagmamasa, pagmimix sa ating mixer ay okay na po ang ating dough. Itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagmamasa dito sa ating dough at kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ngayon naman po ay check na natin ang ating dough kung smooth na po at kung ganito na po ang texture ng ating dough ay pwede na po yon. Smooth na po ang ating dough kung ganito ang texture. Bibilugin na natin dito ang ating dough at pagkatapos ay maglalagay po tayo ng oil dito sa ating dough. Papalibutan natin ng oil ang ating dough para hindi po dumikit doon sa paglalagyan po natin ng ating dough. Ipaparest po natin ang ating dough doon sa ating mixing bowl na ginamit po kanina. Huwag lang po natin kalimutan na takpan ng cellophane o kaya cheesecloth ang ating bowl at ipaparest po natin ito ng mga 1 oras hanggang sa mag-double o mag-triple ang volume ng ating dough dito. At habang pinapaalsa po natin ang ating dough ay gagawa tayo ng ating filling. Kakailanganin po natin dito ng 1/2 cup na butter or margarine at saka 3/4 cup na was sugar. Magdadagdag din tayo dito ng 1/2 cup na all-purpose flour at ang kahuli-hulihan natin idadagdag dito ay 1 teaspoon na vanilla essence. Paghahalu-haluin lang po natin ang ating mga sangkap dito hanggang sa mag-well combine po ang mga sangkap na ito. Pagkalipas ng 1 oras ay ganito na po ang ating dough. Umalsa na po ang ating dough dito ng mga double o triple ang ating dough po dito. I-release lang po natin ang air po dito at pagkatapos po ay ililipat po natin ito doon sa ating working table. Ngayon naman po ay ready na po ang ating dough i-cut into smaller pieces.
Ikakat po natin into smaller pieces ang ating dough. About 40 grams po ang bawat isa. At kung medyo sanay na po tayo mag-cut ng dough ay tatansyahin na lang po natin ang 40 grams po dito. Pero kung bakuhan lang po tayo na nagkakat ng dough ay gagamit po tayo ng weighing scale para pantay-pantay po pare-parehas ang sukat ng ating dough na ating kinat. Bibilugin lang po natin ang ating dough ng ganito. Lahat po ng ating nakat na mga dough ay bibilugin natin ng ganito. Ganito po ang pagbilog ng ating dough. Dapat yung smooth na side ay nasa labas at pagkatapos po ay pagugulungin po natin sa working table at ito po ay naging bilog na po. Ganito naman po ang paglagay ng ating filling. I-flatten lang po natin ang ating dough ng paoblong na shape at yung smooth na parte ay nasa ilalim. At pagkatapos po yung dulo ay slide natin, i-press natin slide. Yun po ang magsisilbing lock ng ating rolled na dough mamaya. Maglalagay lang po tayo ng filling sa bandang gitna. Huwag po sa gilid ng ating dough maglagay kasi po tutulo po yan pag ating na-bake ang ating Spanish bread. At pagkatapos i-roll po natin ng ganito at automatic na po ito na maglalak po ang dulo nito. Pagkatapos naman po ay roll lang po natin ito sa ating breadcrumbs na ginawa lang, DIY na breadcrumbs ang ating ginamit po dito at ihiliran na natin ito sa ating pan. Huwag po natin kalimutan na takpan uli ng cellophane at pagkatapos po ay paparest uli natin ito ng mga 30 minutes po bago po natin isalang ito sa ating oven. I-bake lang po natin ito ng mga 15 minutes at about 180 Celsius na temperature or depende po sa oven na gamit po natin. At ito na po ang ating napakasarap, napakalambot na Pinoy style Spanish bread and it's ready to serve. Pero bago ang tikiman portion ay special shoutout muna natin si Romeo Doblado ng Giginto, Bulacan, si Feli Ladagan ng Mamburao Occidental, Mindoro. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-click nyo na rin ang next video na nasa screen at tiyak na magugustuhan nyo rin ito.